At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 73 para nga dito kay Kalbo. At wag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin yan. At kahapon ay dito nga tayo natapos sa paghaharap na ni Orochi sa hangan ni Saitama. At yung pala by the way, ito na yung redraw o yung sa official na mangyayaring laban sa pagitan ni Orochi sa hangan ito ni Saitama. At ito ngayon sa pagtatagpo ng dalawa na to ay salita na ito si Orochi at sabi niya nga rito kay Saitama, hindi niya alam kung paano napunta itong si Saitama sa lugar na to. Pero sa nakikita ni Orochi, mukhang hindi mahina o hindi pucho-pucho lang itong si Saitama dyan. At ito ngayon, bigla niya ng dali-dali, inutusan o pinagalaw itong kanyang mga parang mga dragon nga at inatake itong si Saitama. Pero yung dali-dali parang pinaputok lang kaagad si Saitama itong mga ulo ng kanyang mga dragon. So kaya dito nagulat itong si Orochi. At din ito nga sa matuloy ng tingin ngayon ni Saitama dyan kay Orochi. Sabi niya nga dyan, ikaw, minsan mo na akong pineste ng mga bulate mo na to. Sabi niya ganyan, so bulate lang yung tingin ni Saitama dyan sa mga dragon-dragon ni Orochi. At ito ngayon, turo ni Saitama si Orochi at nagpakilala nga siya. Sabi niya nga dyan na siya nakatira dun sa may itaas nga nila at kaya siya pumunta sa lugar na to para mag-complain kasi nga sobrang ingay. Tapos ngayon naman bigla siyang aatakihin dyan dali-dali ni Orochi. So ito, tanong nga dito ni Saitama, si Orochi raw ba dito yung boss? Kasi nga sisipain niya raw yung puwetay niya. Sabi niya ganyan. At then, ayun nga may kita sa may likuran ni Saitama, bagsak, tulog dyan itong si Rover. At ito ngayon tingin-tingin dito itong si Orochi kay Saitama. Sabay maya-maya pa ay ito nga naramdaman na ni Orochi itong matinding pressure na tinataglay nga nito ni Kalbo. So grabe, kahit itong si Orochi na pressure na dyan kay Saitama. At maya-maya pa ay ito nga ngayon biglang nagising na itong si Rover. So yun, pagtingin ni Saitama dyan kay Rover, nanginig itong si Rover. Grabe, takot na takot itong si Rover dyan kay Saitama. At pagkatapos nga niya na dito hala, sige, takbo na dali-dali ng karipas na dyan etong si Rover. At eto ngayon, tingin si Orochi at saka lang si Saitama habang umaalis na nga dyan etong si Rover. At maya-maya pa biglang napaisip na nga dyan etong si Orochi. Sabi niya nga dyan, ano nangyari dun kay Rover? Bakit ganun? Bakit takot at takot siya? So kaya ito, tanong niya etong si Kalbo. Sabi niya nga, ikaw, ano ginawa mo dun kay Rover? Bakit takot at takot yan? At sagot na itong si Saitama. Sabi niya nga dyan, yun, dinisiplina ko siya, sabi niya ganyan. At then after nga nito, ay dito nga ngayon tumawa na ng gusto etong si Orochi. At sabi niya nga rito na nararamdaman niya yung sa bawat master cell sa katawan niya na etong si Saitama, siya na yung sakripisyo para kay Orochi. At masaya nga raw si Orochi dahil sa wakas natagpuan niya na yung tamang sakripisyo para nga sa kanya. At maya-maya pa, ay ito ngayon bigla niya inangat na yung kanyang maskara. Sabay biglang sabi nga rito ni Orochi, sa wakas pwede niya lang ipakita yung kanyang muka o i-reveal yung kanyang muka. At eto ngayon laglag na ni Orochi etong kanyang maskara dyan. So ito sabi nga ni Saitama, aba gusto mo yung face to face na humingi ng tawad sa akin? Sabi lang ganyan. So nilalaro lang ni Kalbo itong si Orochi. But then maya pa ay biglang nagsalita etong si Orochi at eto na nga na-reveal na yung muka ni Orochi dyan. At sabi niya nga na gusto niya pang kausapin etong si Saitama pero hindi sa lugar na to. So kaya nga dyan dali-dali inatake niya itong si Saitama, pero iwas lang dyan, talon lang itong si Saitama. Pero dito nga ngayon ay makikita na nauhulog na itong si Saitama dyan. At ayun si Orochi ay nakahang pa siya dito, pero maya-maya ay bumitaw na nga rin itong si Orochi. At eto ngayon si Saitama ay nauhulog na nga rin. So dito sabi nga ni Orochi, pumunta sila sa mas malalim pa na part nga ng lugar na to. At eto nga makikita parang papunta na sila dito sa mas malalim pang area ng Master Association. At maya-maya pa ay nahulog na nga sa mga lava o sa magma na nga na to etong si Orochi. At eto ngayon lapag na rin dyan etong si Saitama. So dito sabi nga ni Saitama, anong lugar to? Nasaan sila? At eto ngayon sagot si Orochi, sabi na nga dyan na welcome sa lugar kung saan nga raw mare-resurrect ulit o mare-reborn etong si Orochi. At now ay eto nga ngayon baling na etong si Saitama dyan kay Orochi. Sabi na nga dyan, teka lang, ano bang lugar to? Paliguan mo ba to? Sabi na ganyan. Pero ito nga sabi ni Orochi dyan, nahangal talaga itong si Saitama. So itong lugar na raw na to, isang ancient ruin na na-discover nito mismo ni Orochi. At kahit daw yung kanyang magulang di alam itong lugar na to. So kaya ito medyo nagalit ng konti si Saitama. Sabi niya nga dyan, ano, ibig sabihin may
magulang ka pa. O sige, ilabas mo ngayon, nasan sila? Kausapin ng ganyan. But then maya pa, eto nga bigla nagseryoso na. Etong si Orochi, sabi niya nga dyan na hindi niya magagawa. Etong sinasabi nga dyan ni Saitama. At then, ay dito na nga ngayon ipaniliwanag kung ano yung origin o kung paano nagsimula itong si Orochi na maging isang halimaw. So, ang sabi nga rito, itong si Orochi ay dating ang tao yan. Pero dahil sa supervision ni Gyorogoro at saka sa mga experimentation na ginawa sa kanya ni Gyorogoro, ay lumakas ng husto itong si Orochi nang sa mas malakas pa o nasurpass niya na yung lakas ng isang tao. So, ang ginagawa sa kanya ni Gyorogoro, pinapalaban siya sa mga malakas na nilalang, tapos yung katawan niya, hinahaluan na ni Gyorogoro ng mga monster cells hanggang sa i-feed na ni Gyorogoro ng mga kung ano-anong halimaw itong si Orochi. At yung result ay eto nga, naging palakas ng palakas, palaki ng palaki itong si Orochi hanggang sa umabot na nga siya sa gantong sobrang laki na sobrang lakas na halimaw. So sa madaling sabi, ang sabi nga rito na lumaki at lumakas ng ganito itong si Orochi sa pamamagitan ng mga sacrifices na binibigay nga sa kanya ni Gyoro. Pero nung dumating na sa point na kung saan yung mga offerings at saka yung mga sacrifices na ibinibigay ni Gyoro dyan kay Orochi ay hindi na enough para mas palakasin pa itong si Orochi, ang ginawa ni Orochi dyan, sinunod niya yung kanyang instinct at nag-dig deeper siya papunta sa may kailaliman ng mundo, nang sa ganun ay magamit niya nga raw directly yung energy na nagmumula sa buong mundo. At eto nga, habang nagdidig nga dito deeper itong si Orochi, ay dito niya na nga natagpuan itong ruins na nga na to. So ito nga yung nangyari dyan. So ito sabi nga ni Orochi nung makita niya itong lugar na to, na anong klaseng lugar to? Ruin ba to? At dito na nga ngayon natagpuan ni Orochi itong mural na nga na to. At dito ngayon lapit si Orochi dyan sa may mural para tignan nga yan. At nung paglapit nga ni Orochi ay dito niya na nakita ng mas malinaw kung ano yung nakadrawing dyan nga sa mural. So dito mapapansin na merong pagkalaki-laki na halimaw rito at may mga tao na nagbibigay ng mga parang mga sacrificial mga offerings dun sa halimaw. At ang isang interesting dito, dahil itong pagkalaki-laking halimaw na to ay parang katulad nga rin na itsura na ito ni Orochi. So parang si Orochi talaga yung mismo akala mo nakadrawing dyan sa may mural. So kaya nga dito ay natatahimik itong si Orochi dyan. At then, ang isa pang araw na strange dito dahil kahit daw itong ancient script ay nagagawang basahin ni Orochi sa hindi alam na kadahilanan. At ang nakalagay nga rito sa ancient script na to, in the distant future, our God will be reborn on earth. At tuloy pa nga rito, as the result of the right sacrifice offered to this altar. So yun ibig sabihin, may Diyos na muling isisilang sa planet Earth. So planet Earth, kala mo Dragon Ball sa Earth, sa pamagitan ng pag-aalay ng tamang sakripisyo rito. Pero gagawin niyan dito mismo dapat sa altar na nga na to. At then eto nga pagkabasang niyan ni Orochi sa mga script na nga na yan, maya pa ay na-enlighten dito bigla. So para naliwanagan dyan etong si Orochi. At dito na ngayon nasabi ni Orochi bigla na alam niya na kung ano yung kanyang destiny. At ito ay yung siya ay magiging Diyos sa pamagitan ng pag-aalay sa kanya ng tamang sacrifice. So kaya niya pala dyan dinala si Saitama sa lugar na yan. Kasi nga, base nga rito sa script na to, gagawin yung pag-aalay, yung mga sakripisyo na yan sa altar dyan. At then, pagkatapos niyan, yan guys, so hanggang dito lang muna. Itong sa episode 73 natin. So yun, grabe. Parang kala mo talaga dito naliwanagan yung isip ni Orochi. Iniisip niya na siya yung reborn na Diyos sa planet Earth. Pero yun nga guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay Saitama natin. So abang-abang lang para nga sa kasunod na episode ito gagawin ko kagad yan. At ito, kung natripan nyo pala yung video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.